bansang Amerika, isang maliit na eroplano ang lumapag sa gitna ng highway. Napilitang mag-emergency landing ang maliit na eroplano sa highway sa New Jersey matapos ito magkaroon ng mechanical trouble. Wala namang nasawi sa insidente pero nagdulot ito ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Sa bansang Argentina naman, isang helicopter ang bumagsak sa dagat. Pagmamayari ito ng co-founder ng Microsoft na si Paul Allen, pero hindi siya nakasakay sa helicopter nang maganapang naturang aksidente. Sugatan ng co-pilot, patuloy ang investigasyon sa naturang aksidente. Bukod sa mga mamahaling sasakyan, target na rin daw ngayon ng mga carnapper ang mga taxi. Ang kanilang modus, pinapalitan ang pangalan ng taxi pati na ang plaka nito para hindi na raw matunton. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa itsura ng taxi na ito sa malayo, aakalaing walang nabago kahit ang pagkakaimprenta ng pangalan ng taxi. Pero pag nilapitan, kitang-kita na binago at tinapalan ang orihinal na pangalan. Ganito umano ang modus operandi ng dalawang sospek na nasa kote ng pulisya kahapon. Ang modus maghahanap ng nakaparadang taxi, kakarnapin at saka papalitan hindi lang ang pangalan ng taxi, kundi pati ang plate number at LTO sticker. Kahapon nahuli daw sa akto ng pulis si Ronaldo Mapanaw habang pinapalitan daw nito ang pangalan ng isang taxi na dinala sa kanyang talyer sa Payatas. Nakanap daw ang taxi malapit lang sa talyer ni Mapanaw. Nakumpiska sa talyer ang mga gamit gaya ng spray gun, compressor, soldering gun at iba pang gamit ng mga latero at pintor ng kotse. Nakuha rin ang mga peking LTO sticker at plaka. Pag pinalitan daw kasi ang pangalan at plaka ng taxi, mahihirapan ng matunton ng may-ari ang ninakaw sa kanya. Yan ang kanilang expertise eh. Pagkakarnap ng taxi, palitan agad ng markings, palitan ng plate number, improvised plate number, takbo na naman. Isang taxi pa ang nakita sa talyer ni Mapanaw. Sa isa pang operasyon ng PNP sa Batasan Hills kahapon, na-recover naman ang isa pang taxi na binago rin. Nasa kote naman si Steven Serrano na siyang nagmamaneho nito. Si Serrano ayaw magbigay ng pahayag pero si Mapanaw maring itinanggi na carnapper siya. Hindi raw niya alam na carnap ang mga sasakyang pinapagawa sa kanya. Baka mapasama yung ano ko baka pwede no comment na lang muna. Kabala, talagang pati anak ko naapektuhan sa ganun. Baka sasabihin niya yung pinapakain ko galing sa ganun. Paglabag sa Republic Act 6539 o anti-carnapping law ang mga suspect pero pwede pa silang makalaya kung magbabayad ng bail na aabot sa 180,000 pesos. Pinaghahanap ng pulisya ang umano'y utak ng krimen na si Oliver Biong. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. 2005 nang itampok namin ang kwento ni Angelica Lozano at ang kanyang kakaibang kondisyon sa dugo na kung tawagin ay beta thalassemia. Makalipas ang 6 na taon, muling dumulog sa GMA Kapuso Foundation ang kanyang pamilya para humingi ng tulong. Ngunit sa pagkakataong ito, para naman sa nakababatang kapatid ni Angelica. Tahimik na namumuhay ang pamilya Lozano sa San Nicolas sa Pangasinan. Sariwa ang hangin at malinis ang kapaligiran. Larawan din sila ng pamilya na puno ng pagmamahalan. Subalit hindi ito sapat upang masolusyonan ang kanilang matagal ng pasanib. Ang panganay na si Angelica, 15 taon nang taglay ang isang namamanang sakit sa dugo. Madaling masira yung kulang dugo. So, bale, kailangan talaga nila magsalin as frequently as possible. Bali, lifetime po yun na requirement nila. Kada buwan, kailangan niyang masalinan ng dugo at uminom ng mga iniresetang gamot. Nawala na siya ng nakababatang kapatid dahil sa parehong karamdaman. Ang kinikita ng mga magulang mula sa pagsasaka, kulang para sa pagpapagamot at pagsasalin ng dugo. Natiyempo pa namang binagyo ang mga inaasahang pananim. Saan nila ngayon kukunin ang gagastusin para sa pagpapagamot ng bunsong si Brian? Meron na rin siyang beta thalassemia. Ang komuti ramidi ko ma'am na aming ararig aming pagbumbanog ako ma'am ka
mama pa namin diyan na kung saksakit man. Maraarig may makaturog mo ka ma'am, ta kapapanunot mo pangalalaan di pagpapagas kanya da ma'am. Tulad ni Angelica, buwan-buwan na ring mangangailangan si Brian ng type A positive na dugo. Pag hindi mo siya mas madalas na maisasalin yung dugo, may complication yan sa puso, magkakaroon siya ng congestive heart failure. Pero pag sasalinan mo naman siya, meron din complications na yung mag-iron overload siya dahil doon sa sinasalin na dugo. Sa magkakapatid, tanging si Melanie ang hindi pa kinakikitaan ng mga sintomas ng karamdaman. Sabay ko maapo, dati lukatan nyo digiti puso yung amang tulong digitan nakwa po. Awanin ako tamok nga pangalaak ti. Pangalaak po na ilumluma ko na po ti utang. Muli pong kumakatok sa inyong puso ang pamilya Lozano. Sana matulungan natin sina Angelica at Brian na makapagpagamot at masalina ng dugo. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo mag-deposito ng donation ninyo sa aming mga bank account. Samantala, tamang-tama para sa itinampok naming kwento ngayong gabi, ang nalalapit na bloodletting project na Sagip Dugtong Buhay. Sa ika-11 ng Pebrero, Biyernes po yan, gaganapin sa Evergotesco Mall Activity Center sa Commonwealth sa Quezon City. Yayain po inyo mga kaibigan, mga kabarkada, mga kamag-anak o mga kaopisina para maging blood donor. Tumawag po sa aming tanggapan para sa karagdagang impormasyon. Susunod! Kakaibang mga karera ng mga ipis at yan, karera ng mga kama at iba pa. Ang tangka ni Congressman Ronald Singson na pababain ang kanyang sintensya sa kasong droga sa Hong Kong, kinontra ng eksperto ng prosekusyon. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.